Hello guys! For today's video, magpapaligo po tayo ng ating mga doggies. So, sabay-sabay na po sila para minsanan na lang. So, kasi ibababad pa sila eh. Para, sabi nga nila, work smart, di ba? Hindi work hard. So, kailangan medyo isipin din natin kung saan tayo makakamenos, di ba? Ng oras, ng pagod. So, kaya naisip natin, pagsabay-sabay natin ang tatlong makukulit na ito. Yan, nagsisimula na nga po tayo kay Shadow. So, si Shadow po, yung black na yan, ang name niya is Shadow. So, yan si Isabella Boy. Galing sa Isabella. So, yan po ay napakakapal ng balahibo. So, kaya naman, kailangan matyaga kang i-massage ang shampoo sa kanyang fur. So, kailangan na rin niya sa tingin ko, kailangan na rin niya ng haircut. Kasi nga summer na. Nakikita ko ang struggle niya sa paghinga kapag mainit ang panahon dahil sa kapal ng kanyang balahibo. So, ang breed na yan is mix ng Shih Tzu at Lhasa Apso. Yun. Lhasa Apso or Lhasa Apso, parang ganun. So, yan na, binasa muna natin syempre. Kailangan make sure natin na basang-basa yung kanilang mga fur. So, para, syempre, pag naglagay tayo ng shampoo, mas ma-absorb ng fur yung kanilang, mas ma-absorb ng shampoo yung, mas ma-absorb ng fur yung shampoo. Ano ba naman yan? So, medyo may loading na naman ang ating brain. Meron naman po tayong brain fog. Pasensya naman po. So, ayan na. Syempre, every portion ng kanyang body, kailangan make sure natin na coated ng shampoo. So, take time lang sa paggawa nito para kahit papano magawa natin ng tama. Yan, yung bandang buntot, puwet, yan. Kasi kung sanay ka na sa ganitong gawain, mabilis na lang naman. So, yan ang aking way. Ang inuuna ko is yung, kung napansin nyo, yung bandang neck, ang inuna kong lagyan ng shampoo. Kasi nga, para hindi makatakas yung mga alaga nila kasi may paisa-isa silang garapata eh. So, ang ginagawa ko, yung bandang leg, paikot sa batok is, yun yung inuuna kong lagyan ng shampoo. Para kung meron man, natatakas, pupunta dun sa ulo, lulusot dun sa tenga, di ba? Minsan kasi nagtatago rin sila sa tenga. Sa loob ng tenga, take note. Kaya, parang yun yung way ko para wala na silang chance na makaakyat pa sa ulo. Kasi doon nagkakaroon sila ng taguan. So, kapag nalagyan nyo na ng shampoo, every part ng body nila, i-massage nyo lang. Para kahit papano nagpe-penetrate yung mga shampoo na nilagay ninyo. So, yung shampoo na yan is for tick and flea. So, pwede yan i-maintain once a week. Kanya lang, medyo hindi po natin nasusunod yung schedule dahil sa dami rin ang ginagawa. Kaya, ang nangyayari, once a month lang sila. So, kaya, ang nangyayari, pabalik-balik yung mga garapata. So, meron din daw na iniinom na sa anti-tick and flea. Medyo pricey naman kasi yun. Kaya yan, nagre-rely na lang kami sa shampoo. Siyempre, 4 yan sila. Ang gamutan nun is monthly. So, napakabigat nun. So, baka pwede namang madaan na lang sa, hand pick. Tapos, regular na pagligo. Yun. Minsan kasi kailangan lang talagang maging consistent, kumbaga, sa mga bathing schedule, diba? Yung pagpapaligo mo. Sometimes doon nakukuha na rin na napapatay mo na rin lahat, pati mga baby.
na garapata. So, yun ang goal natin someday. Kapag ka talagang medyo maluwang-luwang ang ating schedule, possible mawakasan na ang problema sa garapata. So, nandiyan na tayo sa ulo niya. Ganyan-ganyan lang. Iwasan lang natin mapasukan yung mata, yung tenga, at saka yung bibig. Mga opening ng mga kanyang face. Kasi nga, syempre, toxic yan. Saka, hindi yan yung shampoo na non-teary. So, meron kasing shampoo na non-teary di ba? So, ano yan, yung gamot kasi yan, may gamot. So, pag napasok sa mata is, syempre, parang tao lang, nahihilam, di ba? So, careful na lang na wag mapasok sa mata, sa ilong, sa bibig. Alam niyo naman yon, basta lagi niyong ginagawa, syempre, kahit papano, malalaman niyo na kung paano ang diskarte. So, tapos na po si shadow. So, ang next natin itong makulit na to. So, si shadow, babad na. Babad na siya, di ba? Okay, waiting na siya doon sa malapit sa pintuan. Kasama niya si Snow. So, ayan naman si Yoko, napakadali lang paliguan. Kasi tingnan nyo naman, kapraso lang yung katawan, di ba? Compare naman sa mga dogs namin. Na iba, siya talagang kakapraso lang yung siya, shampoohin mo. Tapos, ang liit-liit pa ng katawan niya. So, mabilis lang siyang paliguan. Ang mahirap lang kay Yoko is yung pagbabanlawan na. Naku, nandun na yung struggle. Ayaw rin niya na nababasa yung kanyang ulo. Kasi nga papasok sa kanyang tenga. Parang si Snow, ayaw na ayaw niyang binabasa yung kanyang ulo. Talagang struggle is real. So, ayan na. Si Yoko, ganyan lang kasimple. So, bali yung pagpapaligo naman, madali lang naman talaga kung tutuusin. Kailangan lang, wala kang mamimiss out na space sa mga po niya, sa mga in-between ng po, sa mga spaces sa buong katawan niya, kailangan sa mga kilikili, yun yung mga, doon minsan nakakagat yung yung garapata. Sa leeg, yan. Sa likod ng tenga, minsan sa loob ng tenga So, pagka ganun may nakita ko sa loob ng tenga, handpick ko lang yun. So, dahan-dahan lang para hindi maiwan yung ngipin. Kasi merong ngipin yung garapata na possible maiwan sa skin nila. Kaya kailangan na kung kukunin mo yun, closer dun sa mismong tick. Huwag yung basta yung hawak mo dapat closer dun sa tick. Hindi yung bigla mo na lang siyang hihilahin. May iwan yung ngipin pagka ganun. So, ayan na nga. Madali pang sitwasyon sa oras na to. Yan, kasi nga nagsha-shampoo pa lang tayo. Mamaya sa banlaw, doon na makikita ang tunay na struggle ng buhay natin. So, yan, i-massage lang po natin. Sobrang dali lang nilang shampoohin. Pagdating lang talaga sa pagbabanlaw, yun lang talaga ang pinakamahirap. So, ang pinaliligo ko sa kanila is yung tap water. Sabi nila, initan daw ng para hindi raw nagugulat. So, ang gulat naman nila is umpisa lang naman. O kapag ka nandyan na nabasa mo na yung buong katawan nila, okay na. So, mas maganda rin yung tap water kasi napipreskuhan sila. Kasi kung hot water naman ang gagamitin natin or warm water, 'di ba? Ano pang dahilan bakit sila naligo? Hindi sila mapipreskuhan. So, ang goal mo kasi is mapreskuhan sila. So, umpisa lang naman sila magugulat. So, it's okay. For the rest of the yung pagpapaligo, magiging okay na rin naman na sila. So, ayan, ganyan lang. Tapos na yan. Yung mga po na na natin yan, likod. Makapal yung buhok niya sa likod Kaya kailangan yung mga daliri mo, pinapasok mo dun sa mga balahibo para talagang nagpe-penetrate yung shampoo. Yan, ganyan lang. Kung paano ko ginagawa, ganyan lang kasimple.
yung mga fingers mo, make sure na nag-go through sa lahat ng fur. Tapos then massage a little bit, ganyan. So yan na siya, finished product. Ayan na pong daga na naligo. Mukha kasing daga. So ito na po ang pinaka-struggle ng ating pagpapaligo. Si Snow. Yan si Snow. Si Snow ang ating pioneer dog dito sa bahay na to. Bale, hindi pala, may nauna pa si Willow. So, yung aming dog na namatay. So, ito naman, kapatid niya yon, yung dog naming namatay. Ito si Snow. So, sister niya si Willow. So, yan yung aming pinaka natitirang dog nung namatay si Willow. So, nakita niyo naman, struggle, diba? Babasahin ko pa lang, struggle na talaga. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Snow, bakit takot na takot sa tubig. So, pero sa, ano lang yan, hanggang sa umpisa, hanggang sa matapos, ganyan siya. Kaya, ang kinakatakot ko kasi yung kalmot. Yan, lalo pag nakahawak siya sa akin na ganyan, nakakalmot niya ako, kaya doon tayo nagkakaproblema. Hindi ko naman magupitan ng kuko. Kasi nga, ayaw niya hinahawakan yung po niya. So, talagang siya lang yung nagkakat ng kanyang nails. Nginangat-ngat niya. So, makikita ko na lang maiksi na yung nails niya kasi nginat-ngat na niya. So, tinry ko rin siya dati naggupitan ng kuko. Kanya lang, hindi talaga pwede. Hindi kaya. So, mas maganda yung mga ganung bagay. Baby pa lang sila, sinisimulan mo nang gawin para nasasanay sila. Kasi yung paggugupit ng kuko, parang ginawa ko na yan, malaki na sila eh. Kaya parang medyo nagkaroon ng trauma. Yun, takot na sila. So, kailangan pag may papa-experience kayo sa kanila na isang bagay, dapat puppy pa lang sila, na-experience na nila yun. Tapos, maganda yung experience nila nung time na yun para hindi nila katatakutan. So, ayan na si Snow. Nakita niyo naman kung gaano kahirap ang pagsha-shampoo sa kanya. Ganun din sa pagbabanlaw sa kanya. Bongga rin sa hirap. Ay, nasiko ko si Shadow. So, ayan, si Shadow, babad na yan. Saka si Yoko. So, ito na lang si Snow. Struggle is real talaga. Pero, sanay naman na rin ako sa kanya. Kaya, I let her do what she wants to do. Yan, kung gusto niyang tumayo-tayo dyan, go. Ako na lang ang mag-a-adjust. Ganun lang. Siyempre, pati yung buntot, diba? Yung likod, puwet, lahat yan. Wala ka dapat ma-miss out para kung meron mga eggs dyan ng garapata, matsugi na agad, diba? Eggs pa lang sila, matsugi na. So, yun yung nakikita kong purpose, bakit sinasabi nilang once a week. Kasi nga, pagka lagi mong ginagawa, talaga nga namang wala nang chance mabuhay kung meron mang natitira pang mga alaga sila dyan. So, kaya napakaganda yung pagiging consistent sa ginagawa mo. Makukuha mo ang tagumpay, kumbaga, kapag ka ikaw ay consistent sa lahat ng iyong ginagawa in life. So, kung meron kang goal, you just need to be consistent para magtagumpay ka, di ba? Para makuha mo ang result na gusto mong makuha. Yan. So, hanggat hindi tayo consistent in life, wag tayo mag-expect na may magbabago sa ating life. Ganun lang yon. So, kung ang goal mo is matsugi lahat ng garapata, maging consistent ka, weekly paliguan mo sila. 'Di ba? So, yung kanila naman, hindi naman infestation, pa isa-isa lang. So, kaya hindi naman ako nagwo-worry masyado kasi nga, unti-unti, nagiging consistent na rin tayo kahit papaano sa pagpapaligo sa kanila. Yun. So, ayan, tignan nyo naman, ang hirap ko. Kasi kung hindi ko siya iingatan, ako ang kawawa. Puro kalmot ang aabutin ko.
Wala yata kaming pagpapaligo na hindi ako nakalmot ni Snow. So, medyo struggle is real talaga. Ewan ko ba dito sa kay Snow, siya lang naman ang ganyan. Sobrang na-trauma siya kasi nung puppy pa siya, malamig yung panahon nun. Pinaliguan ko siya ng ganyan, tap water. So, parang simula nun na-trauma na talaga siya. Yun, hanggang sa lumaki siya, every time paliliguan siya, ganyan na siya. Siguro hindi lang siya magiging ganyan kapag warm water. Diba? Kaso syempre, another na naman yun, expenses kung lahat sila iinitan mo ng tubig, diba? Saka hindi nga sila mapipreskuhan. Diba? So, okay na yan. Kung talagang ako ang kailangan mag-adjust, di ako mag-a-adjust. Diba? Para lang mapaliguan sila. Kahit makalmot-kalmot na si mami, okay lang. Importante, nagawa ni mami yung trabaho niya sa kanyang mga anak na doggies. Diba? Wala na may ibang gagawa niyan, kundi ako lang. So, kailangan lang maging matyaga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. So, andyan na po tayo sa buntot. Minsan kinakapa-kapa ko rin kasi pag kinakapa-kapa mo, meron ka talagang minsan mahuhuli. Kasi nakabukol yan yung mga garapata. So, by kapa-kapa, makakadetect ka ng mga alaga nila dyan. So, minsan pag nagbabanding kami, ang ginagawa ko, kinakapa-kapa ko lang sila. Yun, may nahuhuli ako. Kaya, monitor lang natin. I-monitor natin yung kanilang mga fur by, touching them, feeling. If you feel nyo lang yung every spaces ng kanilang skin para makita nyo kung meron silang alaga doon. So, meron din kaming suklay na pangkuto, panggarapata. Minsan sinusuklayan ko sila ng ganun. Pag may time, alam mo na, hindi naman talaga maraming time kasi. Marami rin tayong ginagawa. So, hindi talaga nakafocus sa kanila ang buhay. Kumbaga nagagawa ang mga duties pero hindi ganun ka-focus sa mga bagay-bagay. So, yan, nakakapagpaligo, yung yung pagpapakain, regular naman, ganun. Pero may mga bagay talaga na sometimes nane-neglect, diba? Siguro, kayo rin naman, ganun. Diba? So, ayan, nagbabanlaw na po tayo kay Shadow. Medyo nilalamig na kasi siya. Pero naka 5 minutes naman na. So, kaya yan ang dahilan kung bakit hindi ko binubuksan yung ilaw. Kasi kasabay nun, bubukas yung exhaust fan. So, lalo silang nilamig. Diba? So, kaya na meron na lang akong solar light na ginagamit para kahit papano makita ko yung ginagawa ko sa kanila. Yan, ganyan nga. So, kita mo naman, itim. Si Shadow, hindi na makita sa camera. Kasi nga, itim siya. So, ganun lang. Make sure lang na nabanlawan lahat ng part ng body. Kasi pag hindi mo yan nabanlawan, mangangati sila. So, pag nangati sila, magkakamot sila. So, pag nagkamot sila, magkakaroon sila ng infection. Diba? So, importante na mabanlawan mong maigi yung mga sabon, may mga shampoo na nailagay mo dyan. Yung iba nga nilalagyan pa ng conditioner So, kami, yan, shampoo lang kasi, alam mo naman, lack of budget tayo. Di pa tayo kumikita sa YouTube. Diba? Di pa tayo pinasweldo ni YouTube Kaya, malay mo soon, pag sumusweldo na tayo, hindi na natin problema yung mga ganyang bagay. So, ngayon, habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Diba? Yan yung mga kasabihan na talagang
maaalala mo kapag nandun ka sa kagipitan ng buhay. So, yan. At least kahit paano, di ba? Kahit paano, meron kaming naipo-provide na maganda para sa kanila. Di ba? Hindi katulad dati na ito si Shadow. Ano yan kumakain niya ng pupo. Kasi nga, may mga kasama siya sa kulungan. So, nauubusan siya ng pagkain. Ang natitira na lang sa kanya yung pupo. Kaya yun yung kinakain niya. Pero ngayon, hindi naman na niya ginagawa yun. Natanggal na rin niya yun. Kasi nga, every time magpupo siya, binabawalan namin siya. Supervision talaga. Para silang mga bata, kailangan sabihin mo sa kanila yung tama at mali. Ganun. Sumusunod naman sila, nakikinig sila. Basta alam mo lang kung paano i-implement yung iyong rules, kumbaga. Kahit hindi sila nakakapagsalita, nakakaintindi sila. Hindi man sila kung alam mo yung mga body language nila, may intindihan mo sila. So, ganun lang kasimple. Nakakatuwa ang may pet kasi nga, sobrang dami mong matututunan sa kanila. Basta, lakasan mo lang yung pakiramdam mo kung ano yung gusto nilang iparating sa inyo. 'Di ba? Kung gusto nilang malalaman mo yun everyday na kasama mo sila, makikita mo yung mga personality nila, kung paano sila kapag nagugutom, kung paano sila kapag napupupo, makikita mo yun lahat sa kanilang body language. So, that way, kailangan mo maging observant bilang isang fur mom. So, that way, may iwas ka sa mga accidents. Like, nagwiwi sila sa loob ng bahay, nagpupo sila sa loob ng bahay. Sometimes, hindi nila kasalanan yun. Kasalanan yun ng fur parent. Kasi nga, hindi nila nakita yung body language na kailangan na palang magwiwi, kailangan na palang magpupo. So, pagka may dog ka, nakukultivate mo yung discipline. Yes, that's the word, the discipline. Kasi naka-monitor ka sa kanila 'Di ba? Inoobserbahan mo kung ano yung body language nila bago sila magwiwi. Body language nila bago sila magpupo. Ganon. Body language nila kapag gutom na sila. 'Di ba? Hindi man sila magsalita, makikita mo 'yon sa body language nila. So, yan na si Snow. 'Di ba? The jumping dog. Kasi alam niya siya na ang next. Parang gusto na niyang tumakas. Yan. Ayan naman si Yoko. Kapag pinaliliguan, tumatayo yan ng ganyan. Kasi siguro ina-avoid niyang mapasukan yung tenga niya. So, yan yung opportunity ko para mabanlawan ko yung under. Yan Yan. Para nakakatulong din yung pagtayo niya na ganyan kasi nababanlawan ko yung under na part ng body niya. So, ito naman si Shadow, gusto na niyang punasan ko siya kaya ganyan. Kasi tapos na yan nagpapatulo na lang yan, tapos binabanlawan ko na lang itong dalawa bago ko sila i-release. Siyempre, tapusin ko na muna itong dalawa bago ko i-release si Shadow. Kasi once na binuksan ko yung pinto, sigurado, susugod lahat yan sila. So, magkakalat ang basa sa labas. So, kailangan tapusin ko na muna silang tatlo bago ko buksan yung pinto. Kahit sa labas ko na sila, punasan. Tapos, imamap ko na lang din yung mga dadaanan nila. Siyempre, mababasa yun. So, kahit papano, natututo tayo sa araw-araw kung anong mas magandang diskarte. Diba? We work smarter now. Diba? We learn from our lessons. We learn from our mistakes. So, ayan yung ginagamit ko kay Yoko. Bidet yan, bidet. Kasi yung isa, makalat yung buga ng tubig. Ito, diretso lang.
So, nakakatulong yan para ma-target yung dapat na ma-target. Huwag lang itutok sa sa muka, sa katawan lang. So, kasi baka pumasok sa tenga, sa ilong, ganyan. So, may time to time, pinipiga ko yung bibig nila para kahit paano makahinga, ganun. Kasi minsan napupuno sila ng tubig sa muka. So, pipigain ko yung pinaka nguso nila. Yun, parang nakakahinga sila. Hindi naman sobrang piga, yung parang tinanggal mo lang yung tubig. So, ayan si Snow, walang katapusang pagtalon yan hanggang sa matapos. So, para lang siya makontrol ko, minsan hinahawakan ko siya sa buntot. Yun, hindi na siya tumatalon. So, pero hindi ko naman hinihila kasi masama nga daw hinihila ang buntot. So, minsan yung legs niya sa likod, inaangkla ko dun yung braso ko para hindi siya makakawala. So, ayan, di ba? Struggle is real talaga kay Snow. Wala, ganyan na siya talaga eh. So, talagang ikaw na lang mag-a-adjust para sa kanya para lang mairaos mo yung pagpapaligo. So, ayan. Mabilisan lang naman yan. Kasi every time mag-shake siya, parang na-shake na rin niya yung mga soap. So, may time na talagang hahawakan ko siya sa bandang leeg para lang mabanlawan ko lahat ng iba pang part ng katawan niya. So, yan. Tapos na yan. Okay na. So, ito na nga po ang nangyari after nilang magligo. Yan, magwiwiwi na yan. Si Shadow. Siyempre, iikot muna yan. Bago siya magwiwi. So, yan na nga. Nagwiwiwi na siya. After niya magwiwi, magpupupo naman yan. O, yan si Yoko, nagwiwi na rin. Yan ang mga routine nila after taking a bath. Yun, no? O, tatakbo na yan. Tatakbo na yan sa harapan, sa garahe, para magpupo naman. Si Shadow kapag bagong ligo yan, sobrang saya. Yan, no? Tingnan mo, oh. Sobrang hyper. O, yan, magsisircle-circle na naman siya dyan. Tapos magpupupo na siya. Oh, 'di ba? Sa sobrang hyper nakakaakyat siya diyan sa upuan. Pero hindi siya nakakaakyat diyan. Pero pag bagong ligo siya, nakakaya niya. So, ayan na, sobrang hyper na niya. Oh, alam niyo na ang kasunod niyan ay pupupo na siya. Yan ang mga ginagawa nila, ritual bago nila gawin yung isang bagay. O yan, si Yoko naman, yan, mamaya-maya magpupupo na rin yan. Kasi kung ano yung ginawa ng isa, yun din yung gagawin ng isa. Dog pack talaga yan sila. Kaya hindi rin sila masaya kapag mag-isa lang. So, kung magdodog ka, kung isa lang, medyo malungkot yun. Kaya kailangan may kasama sila. Hanggat maaari, kung boy din ang kasama. Kung hindi ka naman magbe-breed. Diba? So, ayan na. Tapos na po ang ligo session ng mga doggies natin. Ayan si Bailey, pahinga na siya. Nakakain na rin yan siya, kaya papahinga na yan sa malamig na sahig. Kasi ayaw niya yung may sapin. Pero pag gabi, may sapin yan. Doon yan sa crate natutulog. So ayan, tingnan mo si Shadow. Pagkaligo niya, ganyan yan. Parang bulating nilagyan ng asin. So, ang isang buhay na isang fur mom is mahirap na masarap. Yun, ganun ko siya i-describe. Kasi nga, mahirap dahil syempre, responsibilities yan. Kahit anong gawin mo, parang mga tao yan, may mga responsibilities. Masarap kasi nga, pag nakikita mo silang masaya, diba? Tapos sila yung source of happiness mo. Tapos nandyan sila palagi sa tabi mo. Loyal companion, 'di ba? Kumbaga, lahat ng pagod mo nawawala dahil sa kanila. Sila talaga yung parang nandyan para ikaw ay maging normal pa rin sa araw-araw. 'Di ba? Pag galit ka, sometimes makita mo lang yung mga pagmumukha nila, okay ka na. Tingnan mo to, oh. Gusto makawala. Oh, nginangat nga to, huling-huli sa camera, oh.
Oh, yan ang sumisira ng mga kulungan eh. Lalo pag in-heat yung babae, naming dog. Yan. Bingkong-bingkong na yung mga kulungan nila dahil sa kanya. Gusto niyang makawala, makatakas. So, that's it for today, guys. I hope you learned something. At sana napasaya namin kayo sa aming vlog. See you on the next one. God bless everyone. Ayan o. Tamang pahinga na si Bailey. Ito naman, panayang ronda. Oh, yan ang gawain yan eh. Pagkaligo, hindi mapakali. Sobrang saya. So, yan, lalabas na yan. Maglalakwat siya na uli yan. Okay, bye everyone.